Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin and welcome po sa ating pag-aaral dito sa Columna Veritatis Reformed Theological Studies. At nandito na po tayo ngayon sa pangatlong session po natin sa ating Systematic Theology class and under the canopy of Systematic Theology ay ang Bibliology, which naumpisahan na po natin last Monday. And tonight, we will be tackling a very sensitive area of bibliology, which is the authority and reliability of the scriptures. Now, bilang mga Reformed believers and Christians, at the same time, of course, Christians, mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, wala na po tayong ibang kinikilalang reliable authority, kundi ang banal na kasulatan lamang, at atin po itong i-establish tonight. So nag-overlap po ang topic po natin last meeting at saka ngayon dahil magkarugtong naman po talaga itong dalawa. And we are also monitoring sa ating mga followers sa Facebook. Magandang gabi. And this is really a live lecture. And nawa po ay makasunod na po yung iba sa pag-join dito sa Zoom session at maging sa pag-follow sa ating Facebook live streaming. And feel free to share our link, Facebook link sa ating pag-aaral po ngayong gabi. At nawa po ay maluwalhati po ang ating Panginoon sa lahat po ng ating ginagawa. Our labors in the Lord shall not be in vain. Ang purpose po natin dito sa Columna Veritatis Reformed Theological Study is to advance the thorough biblical reformation dito po sa ating bansa. And this is a Bible school, a seminary na purely online dahil ayaw po nating ma-displace yung mga manggagawa sa kanilang lugar. We bring the seminary to their places at hindi na kailangang umalis sila sa kanilang gawain para mag-aral po dito sa seminary. Ito po talaga ang vision ng Columna Veritatis from the start. Tayo po muna ay manalangin at hilingin po natin ang tulong po ng ating Panginoon ngayong gabi. Hilingin po natin si Brother Jack. Nandyan ba si Brother Jack to give us the opening prayer? Okay, baka hindi niya tayo naririnig. Sige, let us pray. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa aming pag-aaral dito sa Columna Veritatis. At nawa ay maluwalhati po kayo sa aming ginagawa. Ang aming pag-aaral ay letra lamang ito, nagdudulot nga ng kayabangan kung ang banal na espiritu ay hindi magbukas sa aming puso at isipan. Ang theology ay dapat humantong sa doxology, sa aming papuri sa inyo, imbis na kami ay magmayabang at mag-boast sa aming sarili. Tulungan ninyo kami, O Diyos, na mamuhay ng may kababaang loob sa kabila ng knowledge na aming natutunan. To whom much is given, much is also required. At naway magamit ito para sa equipping ng mga churches na represented sa mga mag-aaral dito sa Columna Veritatis. Salamat po aming Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Okay, share ko lang po ang ating screen. Alright, so once again, magandang gabi po sa bawat isa at salamat sa pag-follow sa mga nanonood ngayon sa Facebook, sa ating online Bible School dito sa Columna Veritatis Reformed Theological Studies. And this ministry ay kabahagi po ng Pillar of Truth Reformed Gospel Ministry na nakabase po dito sa General Trias. At sa gabing ito, ay pag-usapan po natin ang authority and reliability of the scriptures. So this is bibliology still under the canopy
of systematic theology. When we say systematic theology, ang pinaka-foundational po talaga nito ay ang pag-establish ng authority ng banal na kasulatan. So magkakaroon po tayo ng kaunting review mula sa ating pag-aaral last Monday. Na pag-aralan po natin last time ang papel ng church sa canon of the scriptures. And I hope na ngayon ay hindi na stranger sa atin yung salitang canon po, mga kapatid. Ang canon is the collection of books na natuklasan ng church to be authoritative, to be the word of God. Yun po ang canon. And the Protestant canon ay meron lamang pong 66 books of the Bible, 37 from the Old Testament and 39 from the Old Testament and 27 from the New Testament, and that makes it 66 all in all. So ano po ang papel ng church sa canon? Ayon sa ating napag-aralan last time, the church only recognized the canon. Hindi po inimbento ng church ang canon. Ni-recognize lang ng church ang canon. It was God who determined which books belong in the canon. At ang papel po ng iglesia was to recognize the canon, not to create them. At ang keyword po, mga kapatid, ay recognize. Yun po talaga ang focus ng ating pag-aaral last time. And if you remember the treasure hunter analogy, we used it last Monday, and I believe that it works well to explain the self-authenticating nature of the scriptures. Gaya ng isang treasure hunter. He doesn't create the diamonds. Ang treasure hunter, he simply recognizes the inherent value of the diamond, the sparkle among the rocks and mud. And in the same way, the church did not create the biblical canon. Ang iglesia, ginabayan ng banal na espiritu, kinilala ng church kung ano ang divinely inspired books, ano-ano ang mga divinely inspired books based on their unique inherent qualities. Kung sa diamond pa, sa kanilang sparkle and inherent value. The diamonds are diamonds regardless of whether the treasure hunter finds them. They are self-authenticating. At ang kanilang authenticity is evident in their very nature in the same way. So, the books of the Bible are the authoritative word of God regardless of human recognition. Whether merong isang grupo ng mga tao na nagsasabing, yeah, this is authoritative. No, regardless of human testimony, regardless of human recognition, the Bible remains authoritative. Ito po actually ang focus ng ating argument sa pag-aaral po natin ngayong gabi. The church's role was one of discovery and reception, not of establishment or creation. And this is fundamentally opposed to the official teaching of the Roman Catholic institution. So remember the treasure hunter diamond analogy last time. Ano man ang mangyari, tapunan man ng putik or mga bato yung diamond na yan, ang diamond ay diamond, kumikinang talaga yan. So whether merong isang treasure master na magsasabing, yeah, authentic yan or hindi, now, with or without the testimony of man, the diamond remains diamond. Okay. So ang ating conviction po, mga kapatid, ang ating conviction that the church did not confer authority on the books of the Bible. We say with deep conviction na ang iglesia hindi po nagkaloob ng authority sa mga books ng Bible. Kasi yun po ang turo talaga ng Romano Katoliko na ang church ang nagbigay ng authority ng Biblia or sa Biblia. So lumalabas na superior ang church sa Bible. The church gave birth to the Bible. Baliktad. Baliktad talaga. Ang church nag-recognize lang, kinilala lang ng church ang authority ng mga aklat ng Biblia. Ang authority na pagmamay-ari na ng mga aklat ng
Biblia. That is really our position as Reformed Protestants. The books of the Old Testament, kabilang na ang New Testament, including the Gospel of Matthew, Mark, Luke, and John, ay itinuring na itong authoritative from the moment they were written. Bakit po? Dahil ang nag-produce po ng Old Testament ay ang mga propeta, at ang nag-produce ng New Testament ay ang mga apostoles or mga associates ng apostoles, and all of those writers were inspired by God. So the early church, at ginabayan ng banal na espiritu, kinilala ang divine nature of these writings. At ang consensus ng iglesia sa canon was a reflection of God's providence. It was really God's providence. It was not an act of creating authority. Gaya ng sinabi po ni Michael Kruger. And by the way, salamat sa mga nagpasa na silip ko na po yung Google Classroom at meron pong nag-submit na po na 3. So sana po ay, I don't know, 4 ang nag-submit ng kanilang assignment at sana yung iba ay humabol kasi this week po ang deadline at i-check na po natin iyon at bibigyan po natin ng marka ang mga output po ninyo. Gaya ng sinabi po ni Michael Kruger, the canon's formation was an intrinsic process where the book's inherent qualities, ang kanilang apostolic origin, ang banal na mensahe, at ang pagtanggap ng mga iglesia during the 1st century, yun ang nag-udyok sa canon na i-recognize ang banal na kasulatan, or yun ang nag-udyok sa church na i-recognize ang authority ng Scripture. Ayon pa kay John Owen, isang Puritan, Scripture is the only rule of faith and obedience, the only principle of divine truth. It is not only a part, but the whole of divine revelation. It is not only a part, kasi sa Romano Katoliko, ang church, kabahagi lang ng revelation ng Diyos. Kasi meron pang isang source of revelation, ang tradisyon. Yun ang sa Katoliko eh. Ang tradisyon ay isang source of revelation. Ang scripture, isang source of revelation. Now, ang mag-pronounce sa tradition or sa scripture na authoritative, ang church. So lumalabas talaga na ang church ay mas higit pa kaysa sa Biblia at saka sa tradisyon. Yung sinabi ni James White, at ayaw aminin ito ni Father Mitch Pacwa. Ayaw aminin ng Katoliko na ang authority talaga ng Romano Katoliko is sola ecclesia. Sola ecclesia. Kasi ang church ang nagbibigay ng authority ng tradition at saka ng scripture at the same time. Nag-pronounce na authoritative. Kaya sila ay naging authoritative. Pero sa mga Reformed Protestants, sana po ay nakuha po ninyo yung nuance, no? Scripture is the only rule of faith and obedience. The only principle of divine truth. It is not only a part, but the whole of divine revelation. Ang Biblia ang kabuuang kapahayagan ng ating Diyos. Kaya ang ating confidence po, mga kapatid, samantalang kinikilala po natin ang historical testimony ng church bilang isang makabuluhang gabay, but we do not place our ultimate confidence in the church. We place our ultimate confidence in the evidence for apostolic authorship and the self-attesting nature of the scriptures. Ang scripture parang diamond na kumikinang siya sa kanyang sarili. Kumikinang. Example, Matthew. Ang mga early church fathers, katulad ni Papayas at saka ni Irenaeus, unanimously, they really attributed the book of Matthew to be written by the Apostle Matthew. So, yung reasoning, common na reasoning ng Romano Katoliko is, how do you know that Matthew wrote Matthew? Ang paniniwala ng Romano Katoliko, nalalaman natin na si Matthew ang sumulat sa Matthew dahil sinabi ng church. Dahil ang church ang nagsabi, kaya alam natin na ang Matthew ay sumulat ng Matthew. Di po ba whimsical yan? Papaano kung hindi pala si Matthew ang sumulat,
tapos prenounce ng church na si Matthew ang sumulat. Di ba? Yung Book of Hebrews nga hanggang ngayon hindi pa natin tiyak kung sino talaga ang author nito. Sapagkat ang identity ng author, hindi naman talaga yan ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga ay ang laman po ng libro. So, we know that Matthew wrote Matthew not because the church pronounced it that Matthew wrote Matthew. There is a compelling evidence and even the testimony of the church fathers that the book of Matthew was really written by the apostle that bears its name. So, ang early church, meron po talagang matibay na rason na maniwala that Matthew, for instance, wrote the gospel at ito ay pinatunayan lamang or kinonfirm lamang ng mga later councils katulad ng Hippo and Carthage. They simply formally acknowledged a reality that had been present for centuries. Common knowledge na talaga yan sa mga churches that Matthew wrote the book of Matthew and so on and so forth. And the New Testament, by the way, mga kapatid, the New Testament ay hindi po ito random collection of letters. Naniniwala po tayo na ang New Testament, constitutional document po ito ng bagong tipan. Constitutional document. Gaya ng isang bagong bansa ay kailangan talaga ng constitution para mag-function. Ang bagong tatag na iglesia ay kailangan po ng apostolic word to exist. So that's how we view the New Testament. Ayon pa kay Gerhardus Voss, sa kanyang libro na Biblical Theology, ang sabi po niya, the canon was not an afterthought of the church. The church was born out of the apostolic word. Therefore, the word is the mother of the church, not the daughter. Which is baliktad talaga sa posisyon ng Romano Katoliko. The church gave birth to the Bible. Yun ang sabi ng Romano Katoliko. The church gave birth to the Bible. But we say, the Bible gave birth to the church. Ang Biblia, ang kapahayagan ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia, ang nagbigay ng birth, kapanganakan sa iglesia. So the authority is really the Word of God. Again, the canon was not an afterthought of the church. The church was born out of the apostolic word. Therefore, the word is the mother of the church, not the daughter. Now, take note, ang ating pag-aaral, ayon sa nakita natin last time, nandito pa po tayo sa review stage, ang banal na kasulatan, ang authority ng banal na kasulatan at ang trustworthiness nito ay hindi po nakadepende sa endorsement ng isang individual or religious institution. Tandaan po natin yan. Ang autoridad ng Biblia ay hindi po nakabatay sa endorsement ng kahit sino man or sa isang religious institution. And ang autoridad ng iglesia ay nakabatay sa kanyang inherent value, self-authenticating nature as the Word of God. And this is a foundational tenet of Reformed theology. Hindi natin pwedeng sabihin, naniniwala ako na totoo ang Biblia dahil pinatunayan ito ng science, or pinatunayan ito ni Mr. Scholar, or pinatunayan ito ng Santo Papa. No. Hindi yan ang Because kung yan po ang ating line of statement, we are making the Pope or science or history as of higher authority than the scriptures. The scripture is reliable because it is the very word of God. And this is a foundational tenet of Reformed theology. And this is rooted in the Reformation principle of sola scriptura, scripture alone. We are not saying ng ibang entity ay walang authority. Mayroong authority ang mga parents, ang mga teachers, ang church mayroong authority, but the authority of the church, the authority of the parent, the authority of anyone and anything else must bow down to the ultimate authority of the scriptures. That is really our official position as Reformed believers. So ang ating ultimate confidence po, mga kapatid, is the internal testimony of the Holy Spirit. At yun po ang ating ipapaliwanag po mamaya.
there is the internal testimony of the Holy Spirit. Tinalakay po natin ito last Monday. Samantalang ang historical at ang mga external arguments ay maaring persuasive, di ba? Maaring makonvince tayo sa mga argumento ng mga Bible scholars. Pero ang ultimate certainty natin kung bakit reliable ang scriptures at nagtitiwala tayo is that the Bible is the Word of God and it comes from the Holy Spirit's work in the heart of the individual believer. Again, kahit napaka-compelling ang evidence, kung ang banal na espiritu ay hindi humipo sa puso ng isang tao, mananatiling matigas yan. Remember, yung evidence ng pagiging misaya ng ating Panginoong Hesukristo, nabuhay na nga si Lazarus mula sa mga patay, binuhay na ng Diyos. Napaka-compelling ang evidence, pero ang mga Jewish council, imbis na magpasakop sila at sabihin nila, sino itong taong ito na kayang buhayin ang mga patay? Hindi yan ang kanilang response. Ang response nila, nag-emergency meeting sila. Ano ang gagawin natin? Because this man performs miracles. Kahit napaka-compelling ng evidence, kung ang kanilang puso ay nanatiling matigas, hindi talaga nila tatanggapin ang salita ng Diyos. So the issue is not lack of evidence. The issue is a sinful heart, pusong matigas. Yun po ang issue po, mga kapatid. The authority of the Gospel of Matthew ay hindi po nakadepende sa, okay, ito yung decree ng church. The church pronounces, we pronounce that Matthew is authoritative or Mark or Luke. No. Hindi po nakadepende sa endorsement ng isang religious institution ang authority ng Biblia. It depends upon its divine origin as the breath of God, which is confirmed to the believer by the Holy Spirit. So it's the Holy Spirit. We are talking about evidence here, external evidence, arguments, but the ultimate confidence natin ay ang banal na Espiritu. Kahit sa lecture natin dito sa Columna Veritatis, maaring ang ginagawa ng instructor ninyo ay talagang he masters all or he gathers all the persuasive arguments that he could master, but master, M-U-S-T-E-R, hindi master. But if the Holy Spirit will not work, itong lecture na ito natin ngayong gabi ay walang kabuluhan, hindi magkakabunga. That is why we pray that the Holy Spirit will really work in the hearts of men and women as they follow their lecture dito sa ating seminary. So the church is a fallible institution. Tandaan po natin yan. The church is a fallible institution that points to an infallible book, which is itself confirmed by an infallible Spirit. And ultimately, my dear brethren, ang ating position sa banal na kasulatan ay nakabatay sa internal testimony of the Holy Spirit. Once again, internal testimony of the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin upang kilalanin natin, makita natin ang divine qualities of the Scripture and to trust it as God's infallible Word. Ayon pa kay John MacArthur. Now, bago natin basahin yung kay John MacArthur, naalala ko lang yung sinabi ni James White. Kilala naman natin si James White, no? He is a contemporary apologist, leading contemporary apologist. At sinabi ni James White, the Bible is self-consistent, self-interpreting, and self-authenticating. Maganda din na tandaan po natin ito. The Bible is self-consistent, self-interpreting, and self-authenticating. Ang ibig pong sabihin nito, ang Biblia ay naglalaman ng sarili nitong internal evidence that testifies to their divine nature, such as their internal consistency and efficacy. Ayon pa kay John MacArthur, the Bible is not merely a collection of human ideas about God. It is God's own revelation of Himself. It does not require human authentication. It authenticates itself by the power of its own divine origin. So sana po ay
talagang tumagos ito sa isipan at puso natin, bawat isa sa atin. Hindi, naway matanggal talaga natin yung anumang kaisipan na kaya naging authoritative ang Biblia kasi prenounce ito ng church bilang authoritative. No, with or without the church's pronouncement, the Bible is inherently authoritative as the very breath of God. So, ang tawag po niyan is theopneustos, no? The breath of God. God-breathed revelation. Pero bago po tayo magpatuloy, meron pong hindi nasagot na question last time patungkol sa Jude. Ginamit ba ni Jude yung Book of Enoch as reference nung kinuwento niyang patungkol kay Moses? So, ginamit ba ni Jude yung Enoch? Hindi ko po nasagot yun last time dahil sinabi ko na aaralin pa po natin. And sure enough, inaral po natin, did Jude quote the Book of Enoch? Most scholars agree, yes, most likely. And by the way, ang Book of Enoch, hindi po ito kabilang sa canon ng Roman Catholic. Ang Book of Enoch is a separate book. Diba? Hindi po siya napasama kahit sa Roman Catholic canon. Kaya hindi po natin sasabihin na, okay, so valid ang apocryphal text dahil si Jude nga, kinuwot yung Book of Enoch. Bakit ang Book of Enoch hindi napasama sa canon of the Roman Catholic institution? So did Jude quote the Book of Enoch? Yes, most likely. Is the quote true? Ang sagot, yes, because it is now part of the inspired text of Jude. Is Enoch inspired? Ang sagot, no. It is a fallible historical document. Di porket kinwote ni Jude na ang ibig sabihin ay inspired na ang Book of Enoch. Ang Book of Enoch is a historical document pero hindi po ito infallible. Nananatiling fallible siya na historical document. Does this hurt the canon? Ang sagot, no. It shows the apostles were aware of the literature of their day. Nagpapakita lang ng mga apostles ay well-read. Aware sila sa literature na kumakalat noong araw. Ang pinaka-argument po nito, if a preacher quotes a line from C.S. Lewis' book in a sermon, kung kinwote ng isang preacher ang libro ni C.S. Lewis, that doesn't make the Chronicles of Narnia part of the Bible. It just means that in that moment, the preacher found a truth in Lewis that illustrates a point from God's Word. Si Jude, under the inspiration of the Spirit, took a true prophecy found in a familiar Jewish book and used it to warn against false teachers. And by the way, kahit si Paul, di ba, kinwote niya yung mga poets sa noong araw at nakasulat po yan sa Book of Acts. So, hindi naman ipinagbabawal na i-quote natin yung mga books na naglalaman din ng katotohanan. But it doesn't mean to say na yung mga books na yon ay automatically naging infallible. Hindi po yan. So, sana po ay naging malinaw po yon mga kapatid, mga kaibigan. Now, sa ating pagpapatuloy po ngayong gabi, sa lecture po natin about the authority and reliability of the scriptures, tatalakayin po natin ang self-attesting nature or in theological language is autopiston or autopistos of the scriptures. Self-authenticating or self-attesting nature of the scriptures. And then titingnan din natin yung ministerial versus magisterial role of the church. Ang sa atin po ay ministerial. Ang sa Roman Catholic, magisterial. Titingnan po natin yan mamaya ang pagkakaiba. Pangalawa, the Holy Spirit, ang papel ng banal na Espiritu, hindi nagbibigay ng bagong information, kundi nagbibigay siya ng bagong mata. Tinatanggal po niya ang kaliskis ng ating mga mata para makita natin ang information na nandyan na sa Biblia. So the Holy Spirit, He does not give us new information, but He gives us new eyes. Next is, titingnan po natin ang church, ang council, at ang tradition. Next is, magkakaroon po tayo ng summary table to compare the Roman Catholic position and the Protestant Reformed position. Dumako na po tayo sa unang punto ng ating pag-aaral.
The autopiston. Ang ibig sabihin ng autopiston is self-credible nature of the scriptures. The self-credible nature of the scriptures. Now, na-enshrine po ito ng ating na-enshrine po ito sa ating confession of faith. And when I say confession of faith, I'm talking about the Westminster Confession of Faith, the Savoy Declaration, the 1689 London Baptist Confession of Faith, and our very own 2026 Summarium Fidei Christianae Filipinas, or the Summary of the Christian Faith Philippines. Chapter 1, Paragraph 4. Sabi po dito mga kapatid, the reason the Holy Scripture is authoritative and completely trustworthy isn't due to the endorsement of any individual or religious institution. Its authority stems solely from God, who is the truth himself and the one who inspired it. For this reason alone, we embrace it as the undeniable Word of God. So this is our confession of faith in modern English. We produced this modern confession of faith in order to do away with Victorian English na mahirap pong unawain. So we simplify as much as possible our confession of faith. So take note, the confession of faith clearly says that the Holy Scripture's authority and complete trustworthiness ay hindi po nakadepende sa endorsement of any individual or religious institution. This is really foundational of our Reformed theology, rooted in the principle of sola scriptura. So, hindi ko alam kung nababasa po ninyo yan, naka-take up na kayo ng Greek language. Ang pagbasa po niyan is theopneustos. Theopneustos, ibig sabihin God-breathed, inspired Word of God. Theopneustos, Greek language kasi yan. The Bible is authoritative because it is God-breathed. Hininga ng Diyos. Kaya siya ay authoritative dahil hininga siya ng Diyos. Ang ibig pong sabihin nito, its ultimate author is God Himself. Kahit ginamit ng Diyos yung mga human writers bilang kanyang instrumento sa pagsulat ng kanyang kapahayagan, pero hindi po sila basta-bastang sumusulat. Sila po ay inspired writers, kinasihan ng banal na Espiritu. And ultimately, because the Scripture is God-breathed, its ultimate author is God Himself. At ano po ang implication? Because the ultimate author is God Himself, its authority is inherent in its nature as the Word of God, not something conferred upon it by human beings of the Church. Well, kung ating tingnan din yung Belgic Confession, Article 5, at ang Westminster Confession, Chapter 1, Paragraph 5, hindi po nila sinasabi that we believe the Bible because of the church, but the Bible carries its own evidence. Pakinggan natin sa Herman Bavinck sa kanyang libro na Reformed Dogmatics. Ang sabi ni Herman Bavinck, Scripture is the light of the world, just as the sun needs no light from a candle to be seen. The Word of God needs no light from the church to be recognized as divine. It is autopistos, worthy of belief in itself. So yun po talaga yung theological term niyan. Autopistos or autopiston kung neuter noun. Totoo naman talaga, hindi naman talaga kailangan ng kandila ang araw para makita natin ang araw. Kailangan natin ng magsindi ng kandila. That's ridiculous. Talagang sinubukan po namin yan sa Iligan dati, sa Mindanao. Yung bumbilya, tinapat namin sa araw, alas 12, tanghaling tapat. Wala talaga ilaw ang bumbilya, mga kapatid. Wala. Parang papel lang na puti ang kulay. Parang papel lang na puti ang kulay. Tinapat namin yung bumbilya sa araw. Parang papel lang na puti ang kulay. Malinis na papel.
It did not glow anything. So ang araw, hindi po natin kailangan ng bumbilya or kandila na sindihan para makita natin ang araw. No. Ang araw ay araw. That's the Word of God. The Word of God needs no light from the church to be recognized as divine. It is autopistos, worthy of belief in and of itself. Maganda ang statement po ni Herman Bavinck. Maganda din na malaman po natin yung mga theological terminologies, no? Ngayon, si R.C. Sproul. Sabi po ni R.C. Sproul, the authority of the Bible is the authority of God. If the Bible is the Word of God, it has the right to command us. Malinaw yan. Jesus himself used Scripture as the ultimate standard of authority sa pag-correct niya ng mga false teachings ng mga Pharisees nung araw, mga Sadducees at mga scribes. Jesus Christ really appealed to the Scriptures. Hindi po siya umapilar sa tradisyon. In fact, kinandem ng ating Panginoon ang tradisyon. Sabi niya sa mga umuusig sa kanya, tumutuligsa sa kanya, bakit ninyo binaliwala ang Scripture for the sake of your tradition? No, ang tradition, hindi po yan ang ultimate authority. Jesus Christ appealed to the authority of the Scriptures in correcting the false teachings of the scribes and Pharisees and Sadducees. Now, James White, of course, kilala natin si James White, no? Ang sabi po ni James White, you don't have scriptural authority over here, and then God's authority over here, as if iba ang authority ng Scripture, iba ang authority ng God. Hindi, isa lang yan. You don't have different authorities in the church. The authority of the church is one, God's authority. And when God speaks in the Scripture, that carries His authority. That's classic James White argumentation. In one of his debates with, I think, with Mitch Pacwa or with sino ba yung Matatix, Jerry Matatix. Yeah. Okay, Albert Martin. Sabi po ni Albert Martin, and siya po ay retired pastor na po. The ultimate authority in the life of the Christian and the church is the very Word of God. It is God's speaking to us. We are not at liberty to modify it, subtract from it, or add to it. Okay, so dumako na po tayo sa ministerial versus magisterial. Now, sa tingin po ninyo, alin po ang sa atin dyan? Ministerial or magisterial? I think nasabi ko na ito kanina. Ang sa atin po bilang mga Reformed believers ay ministerial. Ang sa Romano Katoliko, magisterial. What's the difference between ministerial and magisterial? Pag sinabing ministerial, ang paggamit po natin ng reason ay nangyari when man's reason is formed and shaped by God's Word. Yun ang ministerial. Ang Word of God ang nag-shape sa ating reason. The Word of God stands above mankind, or the Word of God stands above the church. Ang magisterial ay iba. Ang paggamit ng reason ng magisterial is kung ang church ay tumindig above the wisdom of God and judges God's Word on the basis of man's argument. Now, kung napapansin po ninyo, the position of the Roman Catholic institution is blatantly opposed to the position of the Protestants, which we believe is the biblical position. Ano ba ang pinanghahawakan ng Romano Katoliko? Roman Catholicism holds that the authority of Scripture and tradition are interdependent, equal, and the church alone has the right to interpret the Scriptures or tradition. Yun ang tinatawag na magisterium or the teaching authority of the church. Pero para sa atin, all other authorities, yung mga church councils, traditions, opinions of ancient writers, magpapasako po sila at hahatulan din sila sa final authority of the Holy Scriptures. So ito yung diagram mo, pinagmamayabang yan ng Romano Katoliko .
Tatlo daw ang kanilang legs. Kaya nakakatindig daw ang Romano Katoliko kasi nga tatlo ang legs, hindi po pilay. Oh, sacred scripture, sacred tradition, and then the magisterium. Kaya matibay ang Romano Katoliko, nakatindig, nakatayo. Abay, mas matibay ang biblical Christianity. Oo, tayong tayo. That's biblical Christianity. Scripture alone. Iisa lang ang paa, hindi naman talaga paa. Pundasyon po yan. That's foundation. Tayong-tayo yan. Tumatayo talaga ang iglesia. Now, tingnan po natin ha, paano ba natin ihalin tulad ang banal na kasulatan? Ang banal na kasulatan ay maihahantulad po natin sa, or ang iglesia, ang church, maihalin tulad po natin sa yung librarian. Ang Biblia, library. Ang church, ang librarian. Ang librarian, mga kapatid, hindi naman yan ang author. The church is like a librarian, not an author. A librarian doesn't make a book, biography, or fiction by putting it on a shelf na biography or fiction. No, 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 no. Ang church, nire-recognize lang kung anong uring book ito. The librarian simply recognizes what the book already is and organize it accordingly. And ano po ang pag-organize ng mga libro ng banal na kasulatan? Paano inorganize ng church? Kasi ang church ang librarian. Hindi po author ang church, kundi librarian. So this is the organization of the Bible, no? The law, no, yung law. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. History, may category, may index. Joshua, Judges, Ruth, First and Second Samuel, First and Second Kings, First and Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, and Esther. And then poetry. Ang poetry ay Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon. Major prophets, another categorization, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel. Minor prophets, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, ano pa yan? Nahum, Habakuk, Zephaniah, Zechariah, and Malakay. Ang Gospel, 4 na libro, Matthew, Mark, Luke, and John. History sa New Testament, the Book of Acts. Pauline letter, 13, mula Romans hanggang sa Philemon. A letter to Jewish Christians. Yun yung Book of Hebrews na hindi natin alam kung sino ba talaga ang sumulat. I am inclined to believe that it is Apollos or Luke. Okay naman si Paul, pero may issue din ako kay Paul kasi ang Book of Hebrew, sinasabi kasi na secondary ang kanyang source na pinagkukunan ng information. Samantalang si Pablo nagki-claim talaga na primary ang kanyang source. So yun ang issue natin sa Pauline authorship ng Hebrews. So I'm really inclined to believe that it's Apollos. And then letters to the entire church, James hanggang sa Jude. And then yung Apocalypse, yung prophetic, the revelation according to John. Yun po ang pag-categorize ng Bible. Ayon pa kay William Cunningham sa kaniyang theological lectures, the church is the witness and keeper of Holy Writ. But the church's testimony is only a motivum ad credendum. Ibig sabihin, an incentive to believe or gabay lamang sa ating pananampalataya. Not the fundamentum fide, not the foundation of faith. The church is not the foundation of faith. The church, no, the Bible is the foundation of our faith. The church is only a motivum ad credendum or an aid, a guide, an incentive to believe. But the scripture is the fundamentum fide, the foundation of our faith. And this is one of the central tenets of the Reformed faith, which is the Bible alone as the foundation of our faith and practice. The only ultimate authority for our faith and practice. Okay?
Balik po tayo sa banal na Espiritu. Gaya ng sinabi ko kanina, the Holy Spirit's role is not to give new information. The information is already there. Kompleto na po. The role of the Holy Spirit is to give new eyes. Kinanta po natin last Sunday sa church, open my eyes that I may see. And then sa chorus, open my eyes, illumine me, Spirit Divine. Kinikilala po natin na sa bawat pag-handle po natin ng banal na kasulatan, we are really totally dependent upon the Holy Spirit. Ang common mistake is ang pagkaunawa ng mga tao sa internal testimony ng banal na Espiritu. Ang ibig sabihin, bumulong yung Holy Spirit sa kanila at sinabing Alfred, o si Alfred lang ha, yun lang ang pangalan na aking naisip. Alfred, the book of Matthew is true. So narinig natin ang bulong ng banal na Espiritu. That's not what internal testimony is all about. Internal testimony means illumination. Illumination. Kaya nga, every time na buksan po natin ang Bible, we have to pray for God's illuminating grace or the Holy Spirit's illuminating grace. And ipag-pray din po natin ang enabling grace ng ating Panginoon. We do not only need illumination, but we also need obedience, ability to obey. Yun ang ating dual prayer every time we handle the Word of God. The Spirit does not give new information. The Holy Spirit removes the blindness of our sin so we can see the information already there. Ayon pa kay John Calvin, mga kapatid, the same Spirit, therefore, who spoke by the mouth of the prophets must penetrate into our hearts to persuade us that they faithfully delivered through the divine command. It is a conviction that requires no reasons. A knowledge which is supported by the highest reason because our minds rest in it more securely than in any reasons. Pinakinggan ko ang lecture ni John MacArthur kanina on the authority of the scriptures. Hindi po pwede na maaring Christian ang isang tao pero kini-question niya ang authority ng Bible. Hindi. Kahit bagong Christian ang isang tao at kahit immature pa siya or bago pa talaga siya, deep inside of him, alam po niya na ang Biblia ay salita ng Diyos, perfect, infallible, the basis of faith. Kung ang isang tao nagkiklaim na Christian pero kini-question niya ang authority ng Bible, nahihirapan siyang tanggapin ang authority ng Bible, maraming mali ang Bible, that person is not a Christian. Ganun po kadogmatic si John MacArthur kung pakinggan po natin yung kanyang lecture on the subject. Totoo naman talaga. Because in the first place, we became Christians and we accepted the message of the gospel and ultimately the message of the entire Bible because the Holy Spirit opened our hearts and mind. And that leads us to yung sinasabi po sa paragraph 5 ng chapter 1 ng Summarium Fidei. Modern English po ito pero exactly the same lang po ito na counterpart ng 1689 London Baptist Confession of Faith and Westminster Confession of Faith. Ang sabi po dito ng paragraph 5, we can be led by what the Church of God says to have a high and reverent esteem for the Bible. So maaring makumbinsi tayo sa sinasabi ng church, sa patutuon ng church, na ang Biblia talaga ay totoo. Nakakatulong din yan. The Bible's divine message, the power of its teachings, its majestic style, how all its parts agree, its main purpose, which is to give all glory to God, its complete revelation of the only way for people to be saved, and its many other unique and perfect qualities are all strong proofs that it is truly the Word of God. So, maring matulungan tayo ng church na ipaunawa ang lahat ng ito. However, and this is really very important however, our complete certainty and assurance that the Bible is infallibly true and divinely authoritative comes from the Holy Spirit's inner work as He bears witness with and through the Word in our hearts.
This is really what we call the internal evidence for the Bible's authority. At tingnan po natin ang language ng confession. Ano ba ang quality ng scriptures na nilista dyan sa paragraph na yan? Its divine message, the power of its teachings, its internal consistency, its life-transforming power. These are not the foundation of its authority, but rather a powerful cumulative witness to its divine origin. Witness lamang po itong mga items na binanggit. Hindi po ito ang source of authority. They are compelling arguments that can lead a person to a high and reverent esteem for the Bible. But again, our complete certainty and assurance that the Bible is infallibly true and divinely authoritative comes from the Holy Spirit, or the inner work of the Holy Spirit, as He bears witness with and through the words in our hearts. Ayon pa kay John Flavel, the scriptures carry their own witness with them. And though we may argue strongly for them from their antiquity, their miracles, the consent of all ages, their preservation in spite of all opposition, yet all these are but helps of faith. Nakakatulong lamang and not the foundation of it. Nakakatulong lamang itong mga external evidences na ito, pero hindi po ito ang pundasyon ng ating pananampalataya. Hindi ito ang pundasyon. Nakakagabay lang. Now, what about the role of evidence and emotion? Diba? Yung nararamdaman po natin. And this distinction is very crucial. Yung mga external pieces of evidence are helpful in commending the Bible to those who are skeptical, but they cannot produce the full saving faith that rests on the Bible as the very Word of God. I don't know if you are familiar with Larry King. Si Larry King, isang radio host yan siya, nasikat during the 1990s. Matagal na siyang host sa radio at ini-interview po niya ang mga high-profile na mga personalities. At kabilang sa kanyang na-interview si John MacArthur. Wala naman pong advanced question, pero in one of their interviews, ang sabi talaga ni Larry King kay John MacArthur, with all of the evidence, pinakita na ni John MacArthur, pero at the end of the day, ang sabi pa rin ni Larry King, I wish I could believe what you believe. Despite compelling evidence, yun pa rin ang lumabas sa kanyang bibig. How I wish I could believe what you believe. So, the question or the problem is not really lack of evidence. The problem is a hard heart, puso na determinado na wag manampalataya, wag maniwala. John MacArthur, the authority of Scripture does not depend on our emotional feelings or on intellectual arguments. It rests on the fact that it is God's Word and the Holy Spirit's work in our hearts to affirm, and the Holy Spirit works in our heart to affirm that reality. That's John MacArthur. Now, what about the testimony of the church councils? Yun yung binibida ng Romano Katoliko. So this is where the Reformed tradition sharply diverges from Roman Catholicism. Ang sabi po ni Lowe Berkhoff sa kaniyang libro na Systematic Theology, sabi niya, the Reformers maintain that the Bible has authority in itself as the inspired Word of God, while Rome taught that the Bible owes its authority to the church. Grabe no? May kaibigan na nagpadala sa akin ng video. Talagang totoo. Ang turing talaga ng Katoliko sa Bible, may utang na loob ang Bible sa church. The Bible owes its authority to the church. But the Reformers maintain that it has authority in itself as the inspired Word of God. So, we say the church is not the source of the Bible's authority, but rather the church is the servant of the Bible. Magpapasakop ang church sa Bible. The church, through the Holy Spirit's guidance, recognized and compiled the books of the Bible, but it did not make them authoritative. Once again, the church did not make the Bible authoritative. Their authority was inherent because
they were divinely inspired. And yes, the church's testimony is a valuable and historically important guide, but it is not the ultimate ground of our faith. Ayon pa kay R.C. Sproul, the church is the servant of the word, not the master of the word. Pwede para sa mga mahilig mag-post diyan sa sa Facebook, pwede natin na i-post yan independently yung sinabi ni R.C. Sproul. The church is the servant of the word, not the master of the word. What about the authority of the church council? Binibida ng Roman Catholic institution. Ang pinaka-latest council is the Vatican Council, Vatican II Council. Pero sa Vatican II Council ang daming salungat sa naunang Council of Trent. Kaya nahihirapan ang Katoliko ngayon na i-reconcile itong dalawa. Kasi sa Council of Trent, ang mga naniniwala ng justification by faith alone, ang mga Protestants ay talagang tinawag ng Council of Trent as heretic. Heretic. Yun ang tawag. Pero sa Vatican II Council, ang tawag sa kanila is separated brethren. Separated. Alin ba ang totoo? Talagang maraming contradiction or inconsistency ang Vatican II kasi ang Vatican II Council, ang resulta ng Vatican II Council, naging liberal ang Roman Catholic institution. Talagang ang mga Catholic faith defenders ay pilit nilang pinagre-reconcile yung dalawang council pero hindi talaga. Now ayon pa kay James White, their authority comes from their nature as God-breathed revelation. Katulad din sa sinabi ng mga nauna. Their authority is not dependent upon man, church, or council. What is to become of miserable consciences in quest of some solid assurance of eternal life, if all the promises with regard to it have no better support than man's judgment? Talagang totoo naman Ayon pa kay John Owen, the authority of the church is a great instrument of faith, but it is not the foundation of it. Nagmatch pa rin sa mga naunang quote na ating binigay. What about tradition? We reject the Roman Catholic view of co-equal authority between Scripture and tradition. The Reformation was a restoration of the early church's principle that all doctrine must be proven by the Scripture. So ang claim na ang church ay merong sole authority to interpret Scripture or that its tradition is an independent source of divine revelation is illegitimate. And I really refer you to William Webster. Si William Webster, na master po niya itong mga argument against the Roman Catholic institution. Marami naman pong mga resources tayong available kay William Webster. So, I refer you to William Webster pagdating po talaga sa topic na ganito. Okay, John MacArthur. The Bible is the sole and final authority for all matters of faith and practice. Tradition is helpful only to the degree that it accurately reflects and affirms biblical truth. It can never supersede or stand on an equal level with the Word of God. At yun din ang sinabi ni Martin Lloyd-Jones, isang Reformed Methodist na pastor. Sabi ni Martin Lloyd-Jones, the ultimate ground of the authority of the Bible for the Christian is not in historical evidence, but it is in the witness of the Holy Spirit in the heart and soul. So para kay Lloyd-Jones, hindi po ito mystical anti-intellectual position. Well, kung meron pang intellectual talaga, si Lloyd-Jones na yon. He was a doctor and a scholar. Ang ibig pong sabihin po niya, it was the only way to arrive at a truly unshakable foundation of faith. Ang pagkilos ng banal na Espiritu. The historical and rational arguments can be debated and challenged, but the internal work of the Holy Spirit is a sovereign, personal, and irrefutable witness. Maaring pagdidebatihan kasi yung work ng mga scholars, pero ang pagkilos ng banal na Espiritu ay hindi po maaring pagtatalunan po natin yon. So this is the witness of the Holy Spirit. While the church does not give the Bible its authority, we believe that the Holy Spirit bears witness to the truth of Scripture in the hearts of the believers. The Holy Spirit is what enables
people to recognize and believe the Bible as the Word of God, a process sometimes called the internal testimony of the Holy Spirit. What about the Puritans? Well, ang mga Puritans ay nagkakaisa sa authority ng banal na kasulatan. Well, i-compare po natin ang feature ng Roman Catholic, magisterial yung sa kanila, ang sa Reformed view, ministerial. So, magisterial, ministerial. Tandaan po natin yan. Source of authority ng Roman Catholic. Church plus scripture plus tradition. Yun yung source of authority. Church plus scripture plus tradition. That's Roman Catholicism. Ang Reformed view is scripture alone or sola scriptura. That's Reformed position. Ang analogy ng Roman Catholic, yung paghahalin tulad is the church is the mother of the Bible. Yun ang analogy ng Roman Catholic. The church is the mother of the Bible. Sa Reformed view, the church is the child of the Bible. Yan. The church is the child of the Bible. Certainty comes from, ang katiyakan ay nagmumula sa, according to Roman Catholics, ang katiyakan ay nagmumula sa decree ng Pope or ng Council. Yun ang sa Roman Catholic. Ang sa Reformed view, certainty comes from the internal witness of the Spirit. The internal witness of the Spirit. Ang canon status ng Roman Catholic, the canon status is this. The church created the canon. Yun po ang sa Roman Catholic. The church created the canon. Sa Protestant, the church discovered the canon. So nakuha po natin. Sana po ay nakatulong po ang table na yan. The church discovered the canon. Okay? Ayon pa po kay Charles Spurgeon, at dito po tayo magwawakas. The Bible is like a lion. Whoever heard of defending a lion? Just turn it loose. Pakawalan mo lang ang lion. It will defend itself. That's the Bible. Yan ang Biblia na ating pinanghahawakan. Yan po ang Biblia na ating pinaninindigan. The infallible, inerrant Word of God. Maraming salamat po sa pakikinig ngayong gabi. At maaari na po nating buksan ang ating mga kamera para po tayo ay magkaroon ng talakayan, discussion. Sana po ay nangusap ang salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa gabing ito. Magandang gabi po at magandang gabi po sa mga nanonood sa Facebook. Dito po, Pastor, umaga. Umaga dyan sa Canada. Maaari pong i-type ang comment sa Facebook. Dito sa Zoom, sana ay sabihin na lang in actual kasi nahihirapan po talaga akong magbasa sa chat comment sa chat box. Good evening, Joseph Asis, Sister Joan Reyes, Maor Nakum. Good evening. Yan po talaga ang nakakatakot, no? Pag tahimik ang bahay kubo. Pastor, pwede po akong mag-share. Sige po, Brother Robert. Timing po, Pastor, na sinishare po sa akin ng pangasawa ng anak ko, si Jupiter, na kasi may nakakausap po siya na taga dating daan. At ang sabi na hindi raw talaga totoo yung salita ng Diyos, yung Bible. Pero
Pero pinapaliwanag ko po na ang Bible, tumaming din po itong video na to na isisend ko sa kanya, na ang Bible po talaga ay galing sa breath ng Panginoon. Kaya tama rin po kayo na sinabi niyo, talagang dapat kung mag-aayag tayo ng salita ng Diyos, una sa lahat ay panalangin, tapos pabayaan po natin si Holy Spirit talaga ang kumilos. Dahil talaga naman po divine yan eh. Nasa Diyos naman po nang galing. Yun po, Pastor. Thank you po. Okay, thank you. Yeah, totoo yun. For example, kung merong isang grupo na nakatuklas ng ginto sa lupa, yung grupo na yon ay gagawin ba nilang ginto yung ginto sa pamamagitan ng pag-vote? Mag-vote sila, mag-votation sila na okay, I vote that this is gold. Ang votation ko, gold ito na pure. Or did they simply recognize the gold? Of course, they simply recognized the gold. Yan po ang ating posisyon bilang reformed na mga believers. Hindi siya na-reform sa... Thank you po, Pastor. Bali kasi ang nangyari po, hindi sila reform. Iba po talaga yung kanilang kaalaman. Iba. Iba po. Ang dating daan. Hindi naman po talaga napabilang talaga yan siya sa cultic na grupo. And we say that with all frankness sa mga sumusubaybay din dito sa Columna Veritatis na at the same time ay nakikinig kay Eli Soriano. Sakto din naman, pero Okay, may question kayo, George? Joseph? Wala pa. Richard? Hello po, Pastor. Bale, gusto ko sana mabigyan yung iba if ever meron silang mga questions. Pero since tahimik naman po, try ko na rin sumingit. Bale, siguro iba-ibang parts po yung mga mga parang curiosity lang po regarding sa inyong mga takes. Halimbawa po, meron po kasing mga nagsasabi halimbawa nung time na ang Christians po ay naligaw sa pagiging Unitarian, dumami po sila nung time nila yung Arianism po, 'di ba? And nagkaroon po ng debate between sa Trinity and kung si God ay isa lang po ang ating Panginoon. At ngayon po ay that time na develop yung tinatawag na Nicene Creed. So meron pong mga klase ng creed po na sumunod after nun. But yung generally yung Nicene Creed po so far is acceptable pagdating sa atin. Kumbaga parang yung kanilang mga laman doon na si Lord ay 3-in-1, siya ay pinanganak na bilang tao, ganyan. So medyo mahaba lang ng konti at mahirap i-explain yung Trinity, parang inano doon, kumbaga kumbaga pwede siyang subukang ma-explain pero hindi fully talaga may incorporate into one explanation lang, parang ganun yung laman ng Nicene Creed. Sabi po nila, since tayo daw po ay sola scriptura ang paniniwala, ay parang may hirapan daw po tayong i-defend ang kumbaga parang tatanggapin pa ba natin yung creed or hindi na, although tama daw lahat ng nakalagay doon. Pero gusto ko lang po malaman ano ang take nyo po pagdating doon. Yung pagdating naman sa creeds and confessions, ano lang yan, gabay lang yan, bakod lang yan, na ginagawa nating official ang ating posisyon. Pero ang creeds and confession, hindi po talaga yan siya ang ating ultimate authority. Tatanggapin natin ang creeds and confession so long as it agrees or it matches the teaching of the scriptures. Kasi ang Iglesia ni Manalo, meron din silang creed and confession eh. Bakit hindi natin tinatanggap? Kasi hindi talaga nag-match sa Biblia. So, it's not the creed and confession na tinuturing nating ultimate authority, but the ultimate authority is the scripture. So, we have the freedom to accept the Nicene Creed or not. But in our case, because we see the doctrine of the Trinity in the scriptures, then we accept the Nicene Creed. Ang nangyari kasi, noong finormulate yung Nicene Creed, doon sa Council of Nicaea, si Arius kasi napaka-gentle, 'di ba? Huwag kayong mapadala sa mga mga meek, mga gentle individual. Napaka-gentle, marami na siyang followers. He was a celebrated figure. At
kung kausapin siya ng mga Trinitarian, mga Orthodox, sumasang-ayon din siya. So hindi talaga nila hindi nila malaan kung ano ba talaga ang posisyon nito, pero alam talaga nila na meron talagang mali eh. Pero sumasang-ayon din. Umaayon din siya sa sinasabi, ganito, ganyan. Ang ginawa ng Council of Nicaea ay talagang ginawa nilang very explicit ang doctrine of the Trinity. Noong pinakita na nila kay Arius, doon na po talaga lumabas ang tunay na kulay ni Arius. Kasi sinabi nila kay Arius, do you accept this? Nung binasa ni Arius, sabi niya, no, 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 I cannot accept this. O, di lumabas na ang tunay na kulay. So, nagkakatulong ang creeds and confession para ma-formalize ang lahat. Meron talagang demarcation line. Because bago pa po ang Council of Nicaea, hindi talaga malaan. Kaya nga nakagain po siya ng maraming followers. And after po na formulate ang Nicene Creed, black and white, ay talagang nabawasan considerably ang mga followers ni Arius kasi ito pala talaga yung posisyon na nakuha po natin. Meron talagang meron talagang malinaw na posisyon katulad ng sa abortion, katulad ng sa LGBTQ. Abay, ang daming mga nagki-claim na evangelical na tinatanggap ang LGBTQ. Ang nangyari dito sa Sumarium Fidei Christianae Filipinas, talagang pinot natin into writing black and white. Official position condemning the perverse practice of LGBTQ. 'Di ba? Which is, hindi po talaga siya na deal sa 1689 and Westminster because it was not the issue during their time. Kaya dito sa Sumarium Fidei, Christianae Filipinas 2026 ay talagang mahaba po ang chapter natin on human sexuality. Pinot siya into black and white article. Ganun po ang nangyari sa naging honest na, take it or leave it. So, pinakita nila kay Arius, do you accept this? No, 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 he couldn't accept. So, lumabas yung tunay na kulay. Kaya nakakatulong po ang creeds and confession. Bale, Pastor, siguro po additional question na lang din po regarding sa part 9. Kasi po si Arius, di ba po, very gentle na mga time. And heretic po kasi yung kanyang binaba noong mga time. Sobrang galit nga ni Santa Claus dati, di ba? Nasampal pa siya ni Santa Claus. And actually po sa lang parang pag-aaral ko, dumami pa sila later on. Kaya kinailangan si Athanasius ay maging isang great defender ng Trinity kasi parang umabot sila ng halos 70 to 80% ng Christians is naging Unitarian. Parang ganun po, no, even after the Nicene Creed, dahil ginamit po nila Christian music, worship music, parang ganun po, kaya dumami sila, hindi dahil sa talagang matinding theology, kundi dahil sa worship music ay lumakas ang Unitarian. Pero po, ang mas question ko po sana ay yung mga talagang true believers pagdating sa hindi paano ba true believers? Parang they genuinely believe that Jesus is Lord but not God. Parang ganun. But yung they know the wrong God, parang ganun po. Halimbawa si Arius, gentle na tao, na sinacrifice niya yung buhay niya para nga lang kaso sa maling paniniwala. Paano po kaya ang pagdating sa salvation niya? Parang si Lord na lang po bang bahala sa kanyang genuine na No, Lord no, no, naman no, si no. Jesus, No, gano'n. no. No, no, no. This is really foundational. The doctrine of the Trinity is foundational. Kung hindi talaga tama yung kanyang pagkilala sa God, kung hindi tama ang kanyang pagkilala kay Christ, hindi talaga siya tunay na ligtas kahit sincero siya. Kahit inalay pa niya ang kanyang buhay, one can be wrong. One can be sincere but be sincerely wrong. Hindi talaga. If you worship a different Jesus and if you worship a different God, then you are worshiping an idol, and no idolater can inherit the kingdom of God. The God of the Bible is triune. And if you worship a Unitarian God, you are worshiping not the God of the Bible, but the God of your imagination. So, ano talaga yan? Foundational yan na doctrine. Irreducible minimum yan. And kahit not Athanasius, kahit si Arius ay napaka-gentle, pero hindi talaga siya tunay na Christian. Dahil ang tunay na Christian ay sumasamba sa tunay na
Diyos. Okay? Salamat, Joseph, no? Thank you po. Leo Chua, good evening. I heard James White mention sola scriptura and tota scriptura. So ano ba ang difference ng sola scriptura and tota scriptura? Ang sola scriptura is, ultimate authority, no? Ultimate authority. Ang tota scriptura is lahat ng bahagi ng Biblia ay sapat. Tinatanggap po natin the total scripture. Yun ang ibig sabihin niyan. So ang sola scriptura is the ultimate authority. Magpapasakop tayo sa Biblia. God-breathed ito, sufficiente po ito para sa ating faith and practice. Ang tota scriptura, ang ibig sabihin all of scripture. Aralin po natin lahat, hindi yung mag-cherry picking tayo, pick up. Yun ang ibig sabihin ng tota scriptura. So yun ang ginamit po ni James White sa kaniyang mga debates din. Ano pong masasabi kay XC? Okay? Ano pong masasabi ninyo sa mga nagsasabing RCC na because we believe in scripture alone kaya tuloy dumadami ang denomination ng mga Protestant including cults, and even among groups there may still be doctrinal differences. Parang katulad lang ito sa sinisisi mo ang kotse because of the car accident. 'Di ba? You blame the car for the car accident. Kaya dahil maraming car accidents, wag na lang yung car. So, hindi po natin i-blame ang Bible for the proliferation of cults. In the same way that we do not blame the car for the car accidents, we blame the drivers. So we do not believe the Bible for the proliferation of cults. We blame the sinful heart of man na hindi po nagpapasakop sa Biblia. Yun po talaga ang ano. At saka yung 47,000 denominations, nagtataka ako. 5 years ago, 33,000 pa lang. Ngayon, 47,000. Tapos kahapon, naging 60,000 ulit. Tapos nung isang araw, 40,000. Alin ba ang totoo? That's dishonest exaggeration. Hindi naman mag-matter. Mas maraming denomination, much better. Kasi itong mga denomination na ito, kahit meron mang mga minor differences, pero pagdating sa major doctrines, ay pareho lang. Yung irreducible minimums of Christianity. Kasi nga hindi naman tayo nag-aano ng label eh. Kinikilala natin ang mga Presbyterian na tunay silang Christian. Kinikilala natin ang mga Baptist na tunay silang Christian. Yung ibang denomination, I mean it's not the label but the content po. So but we cannot blame the Bible for the proliferation of cults. We blame the sinful heart of men na hindi nagpapasakop sa Bible. And even within the Roman Catholic institution, hindi rin naman talaga sila monolithic eh. Hindi rin sila nagkakaisa. Iba ang conviction ng mga Dominicans sa mga Franciscans at saka sa mga Jesuits. Iba. Meron din silang hindi pagkakaunawaan. Hindi po yan totoo. Meron pa po tayong mga questions, mga kapatid. Siguro dagdagan ko pa po, Pastor, yung Prima Scriptura bali ni John Wesley. Paano po ba yun, Pastor? Hindi po natin kumbaga very hindi talaga ha. Yung Wesleyan quadrilateral, dapat natin i-handle yan siya ng ipapaliwanag ko next meeting yung Wesleyan quadrilateral. Kasi kung hindi talaga yan siya matingnan ng maayos, parang lumalabas talaga na equal ang scripture, tradition, reason, and experience. So Wesleyan quadrilateral. And by the way, hindi po talaga yan galing kay John Wesley. Hindi yan niya kinoin yung Wesleyan quadrilateral. It was Albert Outler in the 1970s. And look at what happened to our beloved Methodism na isang branch ng Methodist ay naging liberal na talaga, totally liberal, hindi naman lahat.
Kasi meron talagang naninindigan pa rin sa banal na kasulatan. And last na po siguro, Pastor, sa mga Muslims po kasi na nagka-claim na sila daw po ang truth, yung word of Allah daw po ay higher. Paano po natin ma-differentiate yung sarili natin na parang similar tayo ng claims pagdating sa mga Muslims na ganon, pero ano pong difference ng ating Bible from the Quran? Well, ang sinabi po ni Muhammad sa Quran, kung meron kayong questions, refer to the people of the book. Ang tinutukoy niya yung mga Hudiyo. So kung meron daw question, kumonsulta sa people of the book. So kahit si Muhammad, kinikilala talaga niya na ang authority talaga ay ang people of the book, mga Hudiyo. Talagang hindi nila talaga nakita 'yun. Pinag-aralan din kasi natin 'yan eh. Thank you po, Pastor. Meron pa po tayong mga questions. Salamat Joseph ha sa mga questions. At salamat din sa mga nandito sa Facebook. Maur Nakum, yes, Pastor, that the authority of the scripture is intrinsic. Are there a lot or known Reformed Methodists like Martin Lloyd Jones? Uh, George Whitefield was a Reformed Methodist. Howell Harris, the great Daniel Ruland. Sino-sino pa ba itong mga Lady Huntingdon? I mean, tumatak din sila sa kasaysayan. Pero among Reformed Methodists, ang talagang prominente ay si Martin Lloyd Jones, si George Whitefield, si Howell Harris, at saka si Daniel Ruland. Griffith Jones. Yeah, Griffith Jones was a Reformed Methodist. Thomas Charles. Ayun. So, mga Calvinistic Methodists po iyon. Hindi naman po lahat ng Methodist talaga ay Arminian. Pastor, So as usual, sa mga Brother Robert, Pastor, yung pangalawang po, hindi ako naka-attend eh. Pwede ba makaano ng video naman, Pastor? meron po sa meron po sa Columna Veritatis na page. Meron din po sa sa G Drive na save po natin. Kasi ang mangyayari kasi dito sa sa live FB streaming, after 30 days tatanggalin na po ni Facebook eh. Kaya nire-record po talaga natin. Nire-record natin. Tatanggalin ito ni Facebook after 30 days. Thank you po, Pastor. Pastor, magandang gabi Brother po sa Pablo. lahat. Magandang gabi. Opo. Siguro pahabol na lang po na question. Paano po sa mga yung mga evangelicals po na like mga professing Christian na halimbawa nandun na sila sa mga kanilang mga churches, then naglilingkod na daw sila, nagmi-ministry na sila, pero wala po silang desire to know the Bible. Parang nakontento na lang din po sila doon sa kung ano po yung naituturo ng pastor nila. So, paano po yun, Pastor? Makukonsider ba natin sila na talagang sila ay believer? Sana ayan ay yan, kumbaga questionable talaga yan. Kasi if anyone is in Christ, he's a new creation. Dati ay wala siyang gana sa salita ng Diyos, inaayawan niya ang salita ng Diyos. Ngayon, binigyan kasi siya ng bagong puso. Totoo naman talaga na meron talagang tukso ng katamaran
At totoo naman talaga na ang ating puso ay naturally malamig sa salita ng Diyos. Pero ang isang tunay na Christian ay talagang ano talaga, nag-i-struggle diyan. Alam talaga niya na kailangan niyang i-push ang kanyang sarili sa salita ng Diyos. Pero kung siya ay nagki-claim na Christian pero umabot na lang ang 3 months, hindi niya nabuklat ang Bible, hindi talaga siya nagme-meditate, questionable yan para sa akin. Kasi nga ang bagong puso ang Christian tunay na Christian. Ang issue dito ay hindi naman talaga kulang sa time. Sinasabing hindi, wala kasi akong time sa quiet time wala akong time sa Bible reading, busy masyado. No, ang sabi ng the issue is not lack of time but lack of love sa Word of God. Oh, how I love your law. It is my meditation all day. So, because the psalmist loves the law of God, he meditates on it. And then sa Psalm chapter 1 verse 3, but his delight is in the law of the Lord. And in his word he meditates day and night. So ang issue talaga hindi kulang sa time kundi kulang sa pag-ibig sa salita ng Diyos. Pero kung wala talaga Christian, hindi nagbabasa ng Biblia, 5 months na lang, wala talaga, hindi yan tunay na Christian. Kasi ang tunay na Christian ay meron talagang bagong appetite. Appetite sa Word of God. Hindi nagbabasa ng Bible pero active sa social media, active sa mga gadgets. No. I cannot imagine I cannot imagine a true Christian na hindi talaga naglulong sa Word of God. Amen, Pas. Kasi na-experience ko po talaga yan before na pag halimbawa nababanggit na yung theology, parang allergic ang mga evangelicals. Yung iba lang naman po. Theology, doctrine, kasi nagbibigay lang daw po ng division, parang ganon. So, kailangan po din talaga makorek yung ganong ano. Oo. As if ang Word of God ang salot sa pagkakaisa sa di ba? Meron talaga silang low view of the Word of God. Di ba? Thank you po. Or hindi nga low view of the Word of God, parang pest ang Word of God na inaaral natin. Salot pa tuloy ang Word of God. Nako, patawarin sila ng Panginoon. Okay, I think ipopost o i-message ko lang po sa inyo ngayon yung reading material ha. Dito sa Columna Veritatis, hindi po natin masyadong i-load kayo ng ano, yung tipong pahirapan kasi pangmasa po talaga ang ating approach dito. So kung meron po tayong reading material na ipapabasa, mga maximum na siguro yung 5 pages kasi mau-overdose po tayo. And it's either i-send natin sa inyo later ang kay Lowy Berkoff PDF file and then maghihingi ako ng certain pages na dapat po ninyong basahin. But I am really encouraging you to read more, Pero sa assignment, yun lang muna ang aking ibibigay. So ganito po ang ating style dito sa Columna Veritatis. How I wish na talagang sisipagin kayo na magbasa ng magbasa kasi sa pamamagitan ng pagbabasa, tayo po ay lumalago. Sa mga hindi pa nakapagpasa ng assignment, magbasa na po kayo sa G Drive po natin i-upload. Okay? Kung wala na po tayong mga questions, salamat po sa mga sumusubaybay sa Facebook at saka dito sa Zoom. At nawa po ay magpatuloy po tayo making the most of every opportunity because the days are becoming evil. We need to spread thorough biblical reformation po sa ating bansa. At naway gamitin po ng Panginoon ang Columna Veritatis ng Pillar of Truth. Sa ating pag-close in prayer, hinihiling po natin sa Brother Pablo to close us in prayer. Sige po, tayo manalangin. O aming Panginoon na banal, salamat po muli sa oras na ito na
inyong ipinagkaloob sa amin na muli kami po ay natuto sa pamamagitan po ng inyong lingkod about the authority of the scripture. Salamat aming Panginoon dahil ipinagtibay niyo muli na wala pong ibang otoridad ang salita ng Diyos kundi kayo po aming Diyos. Hindi ang mga simbahan, hindi kung ano-ano mang mga denomination ang nag-authorize ng scripture. Walang iba kundi kayo. Ito po'y inyong hininga. Salamat aming Panginoon at naway tulungan nyo kami. Ipagkaloob nyo po sa amin yung desire to study your word. At hindi lang po ito basta pag-aralan, kundi ito po'y isabuhay, i-apply sa aming mga buhay. At magbigay po ito ng kaluwalhatian sa inyong pangalan. At salamat po sa mga kapatiran, sa inyong lingkod na naririto. Naway tulungan mo po kami, O Lord, na seryosohin ang pag-aaral na ito dahil alam namin na ito po ay isang means ninyo para po sa paglago ng aming spiritual na buhay. At naway hindi po ito magdulot na kami po ay maging mapagmataas dahil sa aming kaalaman, kundi magdulot ito ng pagpakumbaba na tumutungo sa paglilingkod sa inyo. Salamat po aming Panginoon at naway dagdagan niyo po kami. Magdagdag pa po kayo ng mga ninanais nyo na makapag-aral sa biyayang class na ito, modular class, theological class na inyong ipinagkaloob po sa amin. Salamat po aming Panginoon. Tulungan niyo po kami sa araw-araw naming buhay at sa aming paghiwa-hiwalay ay naway humingi kami ng paggabay sa inyo, aming Panginoon, at naway sa sunod po na klase ay ikaw pa rin po, ang inyong gospel pa rin po ang maitaas ang aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless po sa bawat isa. Salamat po. God bless Salamat po, Pastor. God bless po. Ingat po, Kuya. Ingat po. Thank you po. Thank you. Thank you, Bro Joseph. Thank you. Thank you po. Good morning po. Salamat